Ang tiyanak sa Pampanga. Sa isang baryo sa Pampanga noong dekada 19, kumalat ang takot matapos ang sunod-sunod na pagkawala ng mga sanggol. Walang bakas ng puwersahang pagpasok sa mga bahay at walang tunog na naririnig sa gabi. Ngunit isang ina, si Aling Gloria, ang nakakita sa isang bagay na hindi niya malilimutan habang siya'y nagbabantay sa kanyang bagong silang na sanggol. Isang gabi, habang patulog na siya, nakarinig siya ng mahihinang iyak sa may bintana. Noong una inakala niyang isa lamang itong gutom na bata mula sa kabilang bahay, ngunit nang lumakas ang iyak, napansin niyang may kakaiba rito. Tila hindi tunog ng isang ordinaryong sanggol. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang isang maliit na nilalang sa kanilang bakuran. Mukha itong isang sanggol, hubad, maputla, ngunit may kakaibang mata, mapula at kumikislap sa dilim. Napalunok siya ng laway nang mapansin niyang ang bibig nito ay masyadong malaki para sa isang karaniwang bata. At sa gilid ng labi nito ay may bakas ng dugo. Sa sobrang takot, napaatras siya, ngunit biglang lumakas ang iyak ng kanyang sariling anak. Tumakbo siya pabalik sa kuna at napahiyaw nang makita niyang nakapasok na ang nilalang. Nasa tabi na ito ng kanyang sanggol, nakangiti at nakalabas ang matatalim nitong ngipin. Sa desperasyon, mabilis niyang hinablot ang isang bote ng bawang mula sa kanyang mesa at itinapon ito sa nilalang. Napasigaw ito ng matinis at sa isang iglap tumalon palabas ng bintana at mabilis na gumapang papunta sa kakahuyan. Kinabukasan, natagpuan ng mga residente ang mga bakas ng maliit na paa na may patak ng dugo sa paligid ng bahay ni Aling Gloria. Sa takot, nagtipon sila at humingi ng tulong sa isang albularyo. Ayon sa matanda, isang tiyanak ang bumabalik sa kanilang baryo, kaluluwa ng isang sanggol na hindi nabinyagan at naging halimaw na naghahanap ng kapalit. Mula noon, lahat ng bagong silang na sanggol sa baryo ay agad na binibinyagan upang hindi na maulit ang nakakatakot na pangyayaring yon. Ngunit ang tanong, nawala na ba talaga ang tiyanak o nag-aabang lang ito ng susunod na gabing makahanap ng bagong biktima?